Alagang Amoso, Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Ang programang para sa mga Filipino seafarers at kanilang pamilya. Maghahatid ng impormasyon, magbibigay ng inspirasyon, at tatalakay sa kanilang mga sitwasyon, kalagayan at iba pang mga pangangailangan. Alagang Amoso. Kasama si Camille Simbulan dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko. Magandang araw po, pagbati at welcome pong muli sa Alagang Amoso, ang serbisyo publiko sa radyong hatid ng Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines o AMOSUP at ng Radyo Pilipinas World Service. Sa programang ito ay pinag-uusapan po natin ang iba't ibang programs and welfare services ng AMOSUP para sa mga miyembro at dependents ng ating unyon. Tinatalakay din po natin ang mga napapanahong issue tungkol sa mga karapatan at kapakanan ng mga magigiting nating Filipino seafarers or sea-based overseas Filipino workers, ang mga modern day heroes po natin, mga bagong bayani ng ating bansa. At syempre, nag-feature din po tayo dito ng mga natatanging storya, natatanging kwento po ng ating mga Pilipinong mandaragat at kanilang mga pamilya. Ang Alagang Amoso ay napapakinggan sa mga shortwave frequencies na 9.370 MHz, 9.925 MHz at 12.120 MHz. Sumasahim papawid din po ang ating programa sa flagship station na Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 kHz tuwing linggo alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Special shoutout syempre sa mga miyembro po ng AMOSUP at sa lahat ng mga Pilipinong mandaragat sa iba't ibang panig ng mundo na nakatutok sa atin. Alagang Amoso dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko. Ayan, a quick recap lamang po. Last week, ang topic natin ay Anchored Together, Micro Habits for Mental Health at Sea and at Home. Nakasama po natin si Dr. Marlon Bayod, ang Resident Department of Family and Community Medicine sa AMOSUP Seamen's Hospital, Manila. Ayan, napakarami po natin natutunan kay Dr. Bayod kung paano mag-build ng mga micro habits na mas magpapabuti po ng ating pamumuhay sa araw-araw. Again, welcome muli sa isa na naman pong makabuluhang episode ng Alagang Amosup. Ngayong araw, pag-uusapan po natin ang isang mahalagang bahagi ng Pilipinong mandaragat at kanilang pamilya. The love and strength of a seafarer's wife. Ayan, dahil Pebrero pa rin po at sineselebrate pa rin natin ang Valentine's Month. Ayan, makakasama natin ngayong araw ang isang mapagmahal at matatag na seafarer's wife. Isang ilaw ng tahanan at sandigan ng pamilya. Siya rin ay aktibong kinatawan ng CFAM International na nagsusulong ng mga programa at inisyatibo para sa kapakanan ng mga pamilyang mandaragat. Let us all welcome po to Alagang Amosup si Mrs. Cristina Serrero. Ma'am Tin, welcome po to Alagang Amosup. Yes, it's an honor na ma-imbitahan ako dito. Salamat po, Ma'am Tin. Ayan, si Ma'am Tin, nakilala ko po siya nung collaboration natin with CFAM International, between CFAM International and AMOSUP para po sa ating Valentine celebration. Ayan, napaka-aktibo po ni Ma'am Tin sa mga seafarer families initiatives po ng CFAM. Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa imbitasyon namin, Ma'am Tin. Ayan, first question na po tayo, Ma'am Tin. Bilang isang seafarer's wife, paano niyo po ilalarawan ang papel niyo bilang katuwang ng inyong asawa sa kanyang tagumpay at katatagan habang nagtatrabaho po siya sa barko? Syempre kasi sa isang family, di ba, laging dapat may tatay and may nanay. But the problem is, yun nga, yung relasyon namin is iba compared sa normal na mag-asawa. So, ang nangyayari sa akin is, ako yung tatay and ako yung nanay. Nagdudual. Kumbaga, pinipill in ko yung pagkukulang niya physically with them, dun sa mga anak ko. And then, it really helps a lot kasi nga, syempre, kahit papano nakikita ni husband na kahit wala siya, buo pa rin ang family. Yan yun. Tsaka syempre, ini-involve nyo pa rin po siya. Yes, oo. We make sure na hindi siya nawawala. Kumbaga, we have a GC kasi. Okay. Family cute. Actually, family Ang cute. pangalan ng Yes. GC niya. From time to time, nandun pa rin siya para
malaman niya kung ano nangyayari sa amin every day. So yun talaga. I mean, communication pa rin talaga with the father. Hindi namin inaalis yun sa kanya. Saan po ba ngayon yung asawa niyo on board? Yeah. Nasa Norwegian Cruise Line siya, Norwegian Aqua, and he's assistant beverage manager doon, and he's working for CF Sharp and Norwegian Cruise Line for 24 years na. Wow, ang tagal na po Yes, ni 24 Sir. years na. Batiin niyo naman po si Sir. Hi, my loves. Lalabs ko. Yan. Nakakatuwa naman po. Tsaka ilan po yung anak niyo? We have 2 children. Yung una ko is doctor na siya ngayon. Internship siya, and then as a Chigen. And then yung pangalawa ko, kakagraduate lang niya nung last October, and he already passed the board. Scientist siya, geologist, Wow. from UP Diliman. Napaka-achievers po talaga yung mga anak niyo, Oo, no? And, awa ng Diyos. opo, nabanggit niyo naman po na yung isang anak niyo, may scholarship pa po sa Europe. Yes, oo. Nag-apply siya ngayon kasi pinag-a-apply siya ng UP Diliman for Erasmus. Yun siya. Nakakatuwa naman, ma'am. Paano niyo po nagawa yun na nabalanse yung responsibilidad niyo bilang nanay, na palaki niyo po na ganun, na academically competitive yung mga anak ninyo while maintaining a good relationship with your husband? Actually kasi, at first, medyo mahirap kasi I worked before. Kaya lang, nung nag-abroad si husband, pinamili niya ako. And then kumbaga, hindi naman pinamili, siguro pinag-usapan namin. Hindi pwede kasing puro pera. So sabi niya, hindi pwedeng puro pera, love, kasi dalawa tayong may trabaho, pero syempre, ang mahirap is sino yung tututok sa mga bata. So naging, tawag dito, mother ako talaga na involved sa kanila. Stay at home. Mom talaga ako for how many years, hanggang senior high school na sila. Laging yun na lang ang tutok ko. Kasi naisip ko din kasi, if I work, uuwi si husband kasi rito for almost 2 months lang. Iniisip ko, paano yun? Pag umuwi siya, hahatid niya ako, tas susundo. So, I give up my career for the love of Grabe ng po pamilya. yung sakripisyo niyo, mama. Yes, oo. Ilang taon po yung mga anak niyo nung nag-decide po kayo na mag-stay at home, ma'am? 3 lang. Kasi yun yung foundation. Even the doctors told us na, ayan yan yung mga foundation ng mga bata, yung 3 years old. So, dapat talagang ikaw yung nagpalaki sa kanila. Kasi ang Nandyan iniisip ka. ko kasi din that time is, yung si husband, wala na. Paano pa kung wala din ako sa kanila sa tabi ko, di ba? Parang, ako yung dapat talagang mag-guide sa kanila. So, yun Nakakabilib naman. naman, ma'am, yung commitment mo, dedikasyon mo bilang isang nanay. Kasi syempre po yan yung dilema, no? Lalo na yung mga millennial wives na syempre career woman, tapos mag-aasawa na parang dilema na ano bang pipiliin ko, di ba? Maging housewife or stay at home mom or magtrabaho. Isang malaking sakripisyo talaga yan, ma'am, ginawa nyo na i-give up yung career nyo para tumutok sa mga And anak honestly, ninyo. syempre sa una malulungkot ka, and then maiinggit ka sa ibang friends mo na ngayon matataas na ang posisyon sa dating yung kumpanya. Pero pag nakikita ko naman yung mga bata na parang lahat worth it. Kumbaga parang unang-una din yun sa relasyon namin mag-asawa. Kasi ayoko kasing dumating yung time na magkaroon ng gap. Gaya nga ng sabi mo, 'di ba? I work at CFAM as a core team. Ang dami ko kasing naririnig na ang sitwasyon is nag-work si wife, and at the same time si husband, 'di ba, nagtatrabaho. Pag uwi daw, nawawalan sila ng time. So nagiging yun yung nagkakaroon sila ng indifferences. Parang kumbaga sa nagkakalayo sila ng loob. Opo. Yun. So parang kahit kaunting tampo, tas parang lumalaki na yung resentment ba ang tawag doon? Yung Oo. lamat. Kasi Yung parang ganon. wala kayong time together, 'di ba? Yun yung pinakamahalaga, yung time pagbakasyon. Yun. At yun po talaga na talagang prioritize nyo po yung Yes. family relationship Ika nga, over. may kasabihan tayo, ang ating husband, ang ating first baby. Until Ganun the po. end. Yeah. Ngayon, hanggang ngayon po, masasabi nyo oo, totoo yeah, yan. Totoo yan. Pag uwi po ni husband, talagang todo asikaso pa rin po Yes, kayo. oo. Pag meron kaming activity sa CFAM, kasama ko siya. Talaga Lagi ko po. siyang kasama. Hindi dapat iiwanan. Ganon. Opo. Lagi kami magkasama. And I'm sure nararamdaman at na-appreciate niya po yun, ma'am. Naman. Kaya rin naman, mas inspired siya magtrabaho sa barko. Oo naman. oo. So, ma'am, ano po yung maituturing yung pinaka naging challenge nyo po
nung simula nung sumampa si Sir sa barko. Syempre dati po hindi pa available yung mga internet. Yes. Yan, Oo, meron I po think bang the times communication. na may misunderstandings ganyan? Meron po ba kayong ganung mga karanasan? Oo naman. Kasi parang nung una kasi, yung mga seaman, I think, siguro sa edad namin, sa tagal na rin, di ba? Parang, noon kasi walang internet. So, pipila sila, bababa sila, pipila para dun sa payphone, di ba? Oh. So, the only thing na communication namin is pag dumaong, bababa ang mga seaman, tapos hahanap ng payphone, tapos isa pa yung sulat. But the good thing about my husband, he makes sure na pag may bababa, may love letter. May sulat siya. Yun naman ang naging Kumbaga namin. may effort din siya. Oo. Parang ang challenges kasi usually dun sa mga, even now, yung communication. Though may internet kasi, may komunikasyon. Pero ang tanong is, yung literal na komunikasyon lang siya, pero hindi kayo nag-uusap kung ano yung nararamdaman sa isa't isa. Parang nagkakaroon ng gap. I think yun yung challenges. Pero isang pinaka naging challenge sa amin is nung pandemic. Oh. Yeah, for 2 years kasi wala naman naging trabaho si husband noon. So lahat ng ipon naubos. I think meron kaming mga friends na totoo lang naghiwalay. Yung iba naman nagkalayo dahil kasi syempre hindi sila sanay ng walang pera, 'di ba? Pero kami ni husband, yung almost 2 years na yon, I think mas pinatatag kami. Talaga po. Sa hirap at ginhawa kasi lahat ng negosyo pinasok namin. Ganun, ma'am. Nagmanok kami kung ano-ano, pero despite sa hirap, ang dali-dali ng pakiramdam kasi alam mong dalawa kayo. Ang Yes. ganda nun, ma'am. Kasi syempre, yung seafarers, di ba, talagang they work very hard Yes. to give a better life, a good life for their families. And pag dumating yung mga ganong malaking pagsubok, syempre dapat ang kanilang pamilya nandyan din para, Yes. di ba, maging sandigan nila in Sabi- times of, Di ba sabi nga challenge. nila, pag kinasal ka, hindi pwedeng I. It's always we. Yes. Yan lang yun. Yan siya. So, dapat may mga ganun talaga na kailangan mong i-forgo Yes. na mga pansariling interes. Laging pipiliin ang asawa, ang pamilya. Ayan, I'm sure nakikita rin yan ng mga anak nyo. Kaya Yes. mukhang close po kayo sa mga anak nyo eh. Oo naman. Actually, yung panganay ko, doktor siya, pero kung umarte, baby. Ay, talaga? Ang tawag niya nga sa akin is Mood Raquel. Talaga di ba? po. Ganun siya. Ano po mga tips nyo, ma'am? Una, dun muna sa relationship with the husband. Siguro, ano po yung mga top 3 tips nyo sa mga listeners natin? Lalo na siguro yung mga bago-bago pa na married couples na paano ba to? How do we navigate this? Kasi syempre, andyan yung pangamba mo na hala, kung sino-sino makikilala ng asawa ko dun sa barko. Mga ganyan di ba? Ano pong tips nyo sa mga wives, ganyan, sa mga spouses? Siguro kasi do magkalayo, make sure na yung communication nyo hindi nawawala. And syempre, ang importante, trust. Trust. Diba? Pero yun nga, kung minsan nawawala yun, pero in the end, dapat piliin mo pa rin na magpatawad. And then, syempre, yun nga, at the end of all the challenges na encounter ng pagiging mag-asawa nyo, syempre, ang pipiliin mo pa rin talaga, love. Laging love pa rin siya. So, communication, trust, and love. Oo, yun. Yun lagi yun. Kumbaga, forgiveness din kung merong nagawang mali. Kasi, we're not perfect naman diba? Siguro medyo, kasi sa seaman kasi medyo nagiging talk of the town, nagiging iniisip nilang isolated case. Pero even naman, diba, we know naman na even hindi ka seaman, nangyayari minsan nagkakaroon ng challenges dun sa pagiging mag-asawa. Yun lang yun. So, yung communication, trust, love, and forgiveness. Yes. Ayan, ganda ng mga tips ni ma'am. Quotable quotes, Take note na, mga misis dyan nanonood. Ayan, para naman po sa pagiging magulang. Ayan, ang dami rin pong mga, of course, concerns. Kasi syempre, long distance, so, hindi na, may mga seafarers tayo, hindi na tutunghayan po yung mga milestones ng kanilang mga anak. And of course, yung wives, yung dapat gumagawa ng way para hindi napapag-iwanan naman yung ating seafarers pagdating sa mga sa buhay ng kanilang mga anak. Yes. So, ano pong tips nyo naman bilang magulang? Ako kasi, kami kasi nung husband ko, we make sure na, siguro nakikita nila kasi yung sakripisyo. Kaya rin siguro yung mga bata ganyan.
pakita natin yung hirap ng asawa natin. Actually, hindi ng asawa lang natin, even mom. Kumbaga, kailangan ma-instill sa isip ng mga bata na you're sacrificing for the future ng mga bata, di ba? Hindi naman kailangan titigan nila yun, parang isusumbat mo sa kanila. Pero dapat makita nila yun. Kasi, ako in my experience, dun sa dalawa kong anak, sabi nila, nagpupursige silang mag-aral and to have a good grades kasi for their papa at saka sa akin. Kasi nakita nila na though we're 24 years na naghihiwalay kami dahil sa work ng papa nila, pero nakikita nila sa amin na napakasakit. Ang hirap pa rin. Sobrang hirap pa rin. So, siguro pag nakita ng mga bata yung hirap mo, mismong sila na hindi mo na kailangang turuan na, ay ganito, ganyan. Isumbat. Oo. Hindi na, kasi magkukusa sila. I think yun lang yun. Tapos, yun nga, yung love, though hindi laging nag-uusap or pero mararamdaman mo. Katulad nga nung, I think, nung birthday ng papa nila nung Feb 16, nagulat ako, sabi nung bunso namin, nag-message siya doon sa papa niya. Don't worry, Papa. I will buy you 2 motor. Wow. I love you. Kahit na anong edad na nila, parang nag-I love you pa rin sila sa papa nila. Kasi yung papa nila naman din, pag umuwi, pag bakasyon, he make sure na yung pagkukulang for almost 8 to 10 months, nababawi niya. Nagluluto siya ng almusal, hatid sundo niya yung mga bata. Talaga po? Oo, kasi hindi naman pwedeng, kumbaga, hindi pwedeng isa lang, 'di ba, dapat ang nagbibigay. So yun, laging ganun siya. Kaya siguro nakikita ng mga anak nila na kahit 8 ng mga anak niya na kahit 8 months, 10 months, pagdating naman dito sa bahay, nababawi niya. Talagang. Pero yun nga, gaya nga ng sabi ko, there's no perfect family. May challenges May challenges lagi. din siyang dumarating, pero yun nga, it's up to you kung ano ang pipiliin mo, 'di ba? Yun lang. Ayan, nakakaantig naman yung story niyo, ma'am, no? And I'm sure ang daming mga nagte-take note kasi nga, syempre pag nagpapalaki ka ng bata, lalo na po sa panahon ngayon na andyan ang social media, andyan ang napakahirap. iPad, ang daming mga external influences na before, hindi naman nag-exist. Pero ngayon, iniisip mo, di ba? Na parang sino ba itong mga nakakasalamuha, nakakausap ng napapanood, di ba? Yung mga gano'n. Hindi niyo po ba naging problema sa mga anak niyo yung Hindi naman, kasi parang senior high school kasi, namuhay na sila sa UST, na mag-isa sila. Kumbaga parang silang dalawang magkapatid. Very So I give my independent. trust to them. Tapos I already spoke to them na, ito, ganito yan. Alam nyo yung tama at mali. Basta ako nagtitiwala sa inyo, kayo ang bahalang pipili ng landas nyo. And then, yung anak kong babae, alam mo, parang nung recently ko nga lang na-realize din yun. It's better na nagagalit ka sa isa't isa. It's better na nag-aaway kayong mag-family. At least daw, nalalabas mo kung ano yung nararamdaman. So, ganun kami. Kami yung family na, ikaw kasi mama, ganyan-ganito eh. Kasi there's no perfect mom. Wala ring perfect parents, di ba? So, aminin natin o hindi, may pagkakamali tayo with them, di ba? And then you just reconcile and make amends. So, pero at least lumabas kung ano yung nararamdaman mo. Kasi napakahirap ng mga bata ngayon, di ba? Na parang iba yung thinking nila. Hindi pwedeng ipilit mo. Oo. Tsaka hindi, yung nagtatago ng sama ng loob, di ba? You know that suicidal rate is very high, di ba? So, talagang dapat kinakausap mo yung mga bata. Tsaka binibigyan niyo po sila ng puwang, binibigyan niyo sila ng pagkakataon para ilabas kung ano yung nararamdaman nila. Laging yung boses pa rin. Tsaka may respeto po Yes. sa kung anong nararamdaman nila. Yes. Hindi mo lang i-dismiss na hindi, anak ka lang, 'di ba? Dapat kung ano yung nararamdaman ng magulang, yun lang. Pero kasi yun nga, ang hirap dun sa akin kasi at my age kasi yung gap ng millennial at saka kung mga Gen Z na yan. Kasi before, kahit tama ka, hindi ka pwede magsalita sa magulang mo. Kaya ang laking adjustment ng mga parents ngayon. Kasi yung mga bata ngayon, even 3-4 years old, they know how to answer back na dun sa mga magulang, di ba? And then, siguro, social media, iba talaga. Kaya, ang laking adjustment sa mga parents. Pero, yun nga, siguro, that
the only thing na masasabi ko lang is, kailangan i-adjust mo yung sarili mo. I-adapt mo pa rin sa kanila. Dapat maging bukas. Oo, maging bukas ka. Tenga, lahat ang puso mo. Opo. Dahil, syempre, bilang magulang, dapat ikaw yung una nilang sinasabihan, di ba? Tama. Dapat may tiwala sila sa'yo na Oo. safe. Parang safe space ka nila. Ganon, kahit may mga bagay na ang hirap tanggapin. Oo, Kumbaga, parang, ano ba ito? Ano ba sinasabi niya? Di ba? Parang, ano ba siya? Ba't ganyan na siya magsalta? Tapos yun nga, from time to time, we go out, dinner, o kaya coffee time. Tapos para lang masabi nin, ano nangyari sa'yo the whole day? Ganon. And then kay husband naman, we make sure na we find time para sa aming dalawa lang alone. Oh. Pag umuwi kasi siya, ako lang yung nagsusundo sa airport. For talaga, sinosolo niyo po muna. Yes, for 3 days kami muna. Kasi siya, sabi nga niya parang ma-reminisce natin love yung para kang mag-boyfriend and girlfriend. May ganun Yun kayo. yung kumbaga you can talk all out. Lahat na lang mapapag-usapan nyo. Kasi syempre iba yung nandyan yung mga anak Bata, mo. iba na yung focus pag andyan yung mga anak. Nagkukwentuhan kayo what happened sa'yo for the past 8 months. Parang gano'n, nanonood ka lang ng sine. Basta yung time na yun lang. Ako, I Sa think inyong dalawa. that's the best thing na parang sa amin for 24 years na ginagawa na namin. Constant, opo, Constant parang- yun na talagang sa amin yung 3 days. Ayan, mga seafarers wives, seafarers spouses, no, magandang tip po yun na pagbalik ni Mister, kayo muna, no? Alone time Yes, to catch up as a husband and wife. Yes. Diba? Tapos later on, saka na yung mga kids. Oh, They have yes. their Oh, own bonding. Oh, yes. Ayan. Ganun kami lagi. Parang meron kaming travel with them and travel na alone lang. Alone din. lang. Opo. Siyempre, iba rin kasi talagang relationship na kayong dalawa lang, di ba? Parang kailangan yun din yung pagyamanin, no? Lalo na away physically for how many months. Yes. Tapos, siyempre, limitado lang din yung bakasyon. Yes, totoo yan. And Ma'am T, naalala ko, kunento mo sa akin na tuwing sasampa si Mister, naiiyak ka pa rin. Yes. Ano yun? Yun yung number 1 tip ko rin. Mhm. Huwag niyong hayaang masanay. Masanay na wala ang isa't isa. Mm. Kasi pag nasanay ka nang mawala yung, alam po, yung husband mo, na wala siya, parang in time, magkakaroon ka na ng sariling desisyon. Mm. Kaya ako ayokong masanay. Mas gusto ko pa rin yung hinahanap ko siya, Namimiss yung mo. umiiyak pa rin kami sa isa't isa. It means, you miss your husband a lot. Kumbaga, ang laki nang mawawala sa'yo. Half of your life, parang ang layo. Ganon. Kasi pag nasanay ka na, gaya nga ng sabi ko, nagkakaroon ka ng sariling desisyon na. Kasi alam mong, sanay na ako eh, okay lang yan. I will do anything, I will decide for this without asking my husband. Parang nag-grow apart na. Oo, Ganon. hindi dapat. Kasi dapat, as a married couple, yun nga sabi ko, di ba, we, not I. Laging ganon. We, not I. Oo. Para sa seafarer couples natin. Ayan, ang ganda ng mga words of wisdom ni Ma'am Tin. I hope na-inspire din kayo kasi ako na-inspire din ako bilang isang may asawa at may anak din. Ayan. At saka mahalaga din po talaga no na ini-involve talaga si husband. Kahit malayo siya, ini-involve pa rin siya sa decision making, sa mga, di ba, dahil nga meron tayong mga social media, may mga cellphone na ngayon. Kapag may ganap Oo. na kayong mag-iina, edi isama rin siya, video call kung available siya. Actually, ano yan eh, every birthday niya dati, nung hindi pa nagka-college yung mga ano, kasi ngayon, iba-iba na ng oras, di ba? Pag birthday niya, we make sure na I will cook ng handa, tapos may cake, tapos kunyari siya na nakatapat sa video call, siya yung magbo-blow ng Ay, cake. ang So cute at naman. least kahit papano, yung feel niya pa rin na nandun siya. Oo. Tapos katulad nga ngayon, may GC kami. Minsan nakakalimutan namin na, di ba yung time barrier kasi, di ba? opo. So minsan ang ingay namin mag-iina, sasabihin ng husband ko, "Oy, natutulog ako. Ano ba kayo?" Ganon siya. So pero at least na kakasama pa rin naman namin siya. Tapos si husband kasi may ugali siya na nasa office siya, kumakain siya. So almost mayat maya kailangan nakikita niya ako. Kunyari, naggagawa siya sa office. Naka-video call siya. Naka-video Tapos ako may ginagawa din. Okay lang yun. Basta naka-on lang yun. Yes, as long as nakikita niya lang kami. Ganon siya.
okay. Na parang kahit hindi physically present, alam mong nandun ka lang. Na, Oo. Andiyan ka pa. Oo, ganun Oo. siya. O, tapos na ako kumain laba, ay babalik na ako. Ganun siya lagi. Talagang constant yung communication niyo, ma'am. So, siguro yun yung number one. Kasi magto 28 years na rin kaming kasal this April. So, yun din. Pero yun nga, gaya nga ng sabi ko, hindi pwedeng perfecto. May mga challenges. Pero yun nga, it's up to you, it's up to both of you kung paano nyo siya lalampasan. Yun lang yun. And in your case, ma'am, talagang through the years, you held on to each other. Yes. At napalaki niyo yung Sa mga hirap anak. at ginhawa. Sa hirap at ginhawa. Talagang yung wedding vows niyo inyong tinupad. And then, nakatulong din sa akin talaga for the past years yung si Pam. Kasi, we go to other places, di ba? Nagpupunta kami ng Bohol, kung saan-saan, to give seminars with the seafarers families. Oo. Maririnig mo kasi sa kanila, di ba? You learn from them. You help them, pero you learn from them. Oh, na yes. parang, Opo. ay, oo, mali nga pala yun, no? So, dapat hindi ko siya gawin. So, Natututo talagang pa rin kayo. ang laki din ng impact ng CPAM din dun sa amin. That's why I joined CPAM, not only because kay Ma'am Arian, because dahil yung advocacy is nandun. Kasi naisip namin, di ba, Amosoup is nandiyan naman talaga siya. Talagang ang dami rin na itutulong. Pero nagbibiroan kami, sabi namin, parang puro seafarer na lang ang organization. Pat wala naman namang asawa. Ayan. Kaya po Diba? tayo nag-partnership. Diba? In collab with you. Opo. Diba? Ang ganda naman. Opo, Diba? It's talaga. about marriage empowerment. Sabi ko nga nung event natin ng Valentine, sabi ko, parang iba yung aura ng mga seafarers. Kasi kami pag nag-i-event, kunyari may seafarers fellowship, ganyan. Iba syempre yung puro lalaki. Pero pag nung nakita namin nakasama yung mga asawa, Oo, nag-iiba yun yung aura. Sabi ko, bakit parang ang mga soft-spoken yung mga... Oo. At saka, di ba may parang iiyak pa. Opo, Di ba? nagiging emotional sila. Mm-mm. Tsaka nakikita mo talaga na yung pagmamahal nila sa pamilya, na it's Yes. really the number one motivation nila sa pagbabarko. Totoo Yun talaga inspirasyon nila, yung kanilang mga pamilya. Kaya yun nga, sana nga lahat ng seafarer, wag nilang makalimutan yung reason bakit sila nagbabarko, di ba? Kasi some of them medyo naliligaw ng landas. Pero at the end, sana, yun lang, ma-realize lang nila na bakit ba ako nagbarko, di ba? Bakit ba ako nag-apply sa barko, di ba? Para sa pamilya. So, Doon pa rin babalik sa babalik pamilya. pa rin sa family. Ayan, di ba? Ang dami nating napulot kay Ma'am Tin. O sa mga may asawa dyan, sa mga pamilya, ano yun? Commitment, communication, trust, ayan, forgiveness, and love. Yes. Ayan. Tsaka kapag kasal na kayo, it's not I, it should be We. Ayan. Nakita naman natin gaano kalaki yung sakripisyo ni Ma'am Tin para sa pamilya. I'm sure marami rin mga similar stories, no, ng mga seafarers wives. And syempre, yung hindi natin maikakaila talaga yung sakripisyo ng mga seafarers natin. Dahil iba talaga yung impact sa buhay mo, sa mental and physical health mo kapag nalayo ka sa pamilya mo for months and months on end. Kaya again, maraming salamat sa mga Pilipinong mandaragat natin sa sakripisyo nyo. And salamat sa mga seafarer family, seafarers wives gaya ni Ma'am Tin sa patuloy na pag-inspire, sa pag-motivate sa mga Pilipinong mandaragat natin, and sa pag-acknowledge and pag-appreciate sa contribution nila, not just sa families, no, pero sa bansa natin at sa buong mundo. Ayan. O, Ma'am Tin, ano pang gusto mong tips na ibigay sa mga listeners natin for their families before we end? Siguro ang pinaka-tip ko lang yung, syempre talagang kailangan yung patience. Patience. Oo, kasi syempre, most of the time wala kang kasama, di ba? Napakahirap mag-isa. Pero isipin mo rin na kung nahihirapan ka mag-isa rito sa Pilipinas, mas mahirap para sa mga seafarer. Kasi dito may mga families ka pa nakasama, yung children mo kasama mo, pero sila nag-iisa doon eh. So talagang yung patience at saka dapat yung devotion mo as a wife, nandun pa rin kahit magkalayo kayo. Kahit mahirap. Kahit napakahirap. Tsaka Pipiliin mo pa rin yung pagmamahal mo sa kanya, syempre. Ayan. Ang ganda ng parting words ni Ma'am Tin. Thank you so much, Ma'am Tin. And sana na-inspire din kayo dahil ako talagang
ang sarap ng feeling ng harmonious at full of love, no? Yes. And devotion and commitment ang pagsasama ng isang may bahay at kanyang asawa, 'di ba? So it feels so good to raise your children in a family na yun, full of love, full of understanding, na wala kayong ibang gusto kundi mapagpatibay pa yung relasyon nyo sa Yes. family. Ayan. So, okay, sabi ko sa inyo, Ma'am Tin, ang bilis ng oras. Yes, so nga 30 minutes. Diba? Parang ang sarap pakipagkwentuhan ng Yeah. ganito, Oo. diba? Na nakakaantig yung kwento, ang dami natututunan. But, of course, we have to move on. And again, thank you so much, Ma'am Tin. At, syempre, tuloy-tuloy tayo sa ating pag-share ng ganitong mga storya dito sa Alagang Amo Soup. Alam nyo, kung meron kayong mga ganyang storya, pwede, na kagaya nung kay Ma'am Tin, pwede kayo mag-reach out sa amin para ma-share din natin yung mga inspiring stories ng inyong pamilya, ng pamilya ng Pilipinong Mandaragat dito sa Alagang Amo Soup. Ayan, nasa screen nyo po ang contact details ng Amo Soup Contact Center o ACC. Meron po tayong telephone at mobile numbers for Globe and Smart. At meron din po tayong Amo Soup official Facebook page at Amo Soup official Facebook group and Amo Soup official YouTube channel kung saan po natin ina-upload yung mga episodes natin dito sa Alagang Amo Soup. At para sa iba pa pong impormasyon tungkol sa mga service units, welfare programs and activities po ng Amo Soup, nandyan po ang www.amosoup.org. Muli, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Salamat po sa inyong pagtangkilik sa aming programa. Salamat din po sa mga kasama natin sa Radyo Pilipinas, si Miss Susan Aizon, Milo Jonela, Jay Arevalo, Hero Lucero, Erwin Peñano, Jerome Toledo, Justine Osayas, at ang ka-Amo Soup natin na si Shane Lontok. Mrs. Cristina Serrero, maraming salamat po sa inyong oras at sa pagbabahagi ng inyong nakaka-inspire na kwento ng inyong pamilya. Ayan, sa likod ng bawat seafarer talaga ay may isang katulad ni Mrs. Serrero, ni Ma'am Tin, na hindi lamang isang asawa kundi isang ina, isang partner, isang gabay, isang leader ng tahanan at tunay na lakas ng pamilya. Kaya sa lahat ng mga seafarers' wives, hindi kayo naiiwan. Kayo ang nagpapatuloy. Kayo ang nagpapatatag. Kayo ang nagbibigay ng direksyon, inspirasyon at saysay sa bawat paglalayag ng bawat Pilipinong mandaragat. Taos-puso po ang aming paghanga at pasasalamat sa inyong pagmamahal, sakripisyo at walang kapantay na katatagan. Pagbati rin po muli sa lahat ng mga miyembro at dependents ng Amo Soup na siyang inspirasyon ng lahat ng mga programa at serbisyo ng ating union. Atin din pong subaybayan ang programang Alagang Amo Soup sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 kHz tuwing linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Ako po si Camille Simbulan at ito po ang Alagang Amo Soup. All aboard sa talakayan. Palalimin pa ang inyong kaalaman. Alagang Amo Soup dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.